Teka muna, saan ba maghahari? Sa hangin? Doon sa lapaap, doon ba maghahari? Saan ba maghahari yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli? Maghahari sa lang 1,000 taon. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Muli po, kami po ay sama-samang bumabati sa inyo ng kapayapaan. At sa gabing ito, sa oras na ito, kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, muli po kami nag-aanyayang samahan ninyo kami sa mga susunod na oras upang muli po ay atin pong may pagpatuloy ang ating pong pinag-aaralan ng mga paksa dito po sa ating worldwide Bible study. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ito na ipinagkaloob sa atin upang muli po ay makasama natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Diyos. Tayo muling may pagkakataong magsuri ng pananampalataya. Agad po tayong mag-umpisa. Gusto ko lang ipaalaala sa inyo sandali, kahit na ilang minuto lang, yung ating tinalakay kahapon, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, ay atin pong ipinagpatuloy yung inyo pong tinatalakay tungkol po dito sa bahay na siyang iglesia ng Diyos, na ang Diyos ang nagtayo. At ito po ay inyo pong niliwanag sa pamamagitan po noong pagbasa dito sa awit 127:1 na ang dapat na magtayo ng bahay ay ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. At ang bahay po na ito na ang Diyos lang may karapatang magtayo, yun pong sinasabi dun sa 3:15 ng unang Timoteo na kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. At dito po natin natalakay, kapatid na Eli, yung pong binabanggit ninyo doon sa mga ginagamit na batayan ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo na nandun sa 43:7 ng Isaias. Yung bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Dito po ay tinalakay po ninyo na mayroong mga tinatawag sa pangalan ng Diyos na hindi naman siya ang lumikha. Kaya po yung kanyang nilikha na yun po ang sa kanyang kaluwalhatian, yun ang tinatawag sa kanyang pangalan. Yung kanyang inanyuan, yung siya ang gumawa. Kasi po meron na tinatawag din sa pangalan niya, ginagamit ng kanyang mga kaaway, yung kanyang pangalan, sa walang kabuluhan, ang sabi po ng Biblia. Kaya po dito ay ipinakikilala na pagka yung tinatawag sa pangalan ng Diyos, siya mismo yung lumikha, yun ay sa kanyang kaluwalhatian. Hindi naman lahat ng tinatawag sa pangalan ng Diyos ay sa kanyang kaluwalhatian. Kasi nga po mayroong kaaway ng Diyos na gumagamit din sa kanyang pangalan. Pero dito po ay ipinakita niyo po sa amin itong mga katwiran dito din sa 2:36 ng gawa, na kung saan po ang binabanggit dito yung pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang ginawa po ng Diyos yung kanyang pagka-Panginoon at pagka-Kristo ni Jesus. Dito po sa talatang ito na binabanggit. Ang pangalan po ang sinasabi dito ay itinatawag yon, sabi nyo nga po, hindi yun ginagawa. Kasi po ang original na Panginoon, ang Ama, ginawa niya ring Panginoon ang kanyang anak.
At dito po tumalakay na po kayo, kapatid na Eli, noong kung papaanong ito ay na popollute o na tutwist yung pinaka-konteksto dahil dito po sa mga katwiran na ginagamit po ng mga Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo doon sa kanilang pasugo na atin pong binasa kahapon. Ang pagkagamit po nila dito sa 2:36, ang sabi nila, sa talata daw po na yan, ang pangalang Kristo po ang nilikha ng Diyos. Pero naipakita niyo po sa amin na dito nga po, ang sinasabi sa talata po na ito, yung ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ito po iniliwanag ninyo sa amin sa kanyang kabuuan, kapatid na Eli, sa pagpapakita na ito yung naintindihan ni Daniel na yung bayan ng Diyos, tao ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. At yan po ay extensively ay inyo na pong tinalakay sa amin, kapatid na Eli, at pati na po itong ibang mga bagay na may kinalaman sa ginagamit nila pong mga referensya na pinatutunog nila na iba ang konteksto nitong nandito sa 2:36 dahil ang sinasabi daw po doon ay yung pangalang Kristo ang nilikha ng Diyos doon sa talata. Samantalang kung babasahin po yung 2:36 ay ang nakalagay po, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yun po ang isa sa mga ipinoint out po ninyo sa amin, kapatid na Eli. At pati na po yung ibang inumpisahan nyo yung dito po sa pagtalakay din dun sa mga wakas ng lupa na hindi raw dako o isang lugal ito. Diyan natin umpisahan ngayon, naalala ko na, ang ating tinatalakay o tatalakayin ay ukol dun sa paniniwala nilang mga wakas ng lupa. Doon daw nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo. Kaya natin ito tatalakayin. Inuulit ko, mga kapatid, ang ating layunin magtuwid ng mali. Kung ayaw patuwid yung mga pastor na nagturo, at least yung mga taong maaari pang mailigaw, makumbinsi pa ng garapal na pagmamali, ay ating matulungang huwag nang maging biktima ng pagliligaw. Kaya lang, ang inaani ko rito, yung mga personal na paninira, nakita ko sila naman ay nag-broadcast din at inaatake ako na yun daw mga property ng iglesia nakapangalan sa akin. Ang layo na sagutan. Ba't napunta sa property? At saka, paano mo alam na nakapangalan sa akin? Isang taong napulot yata sa daan tapos pinagsalita sa kanilang television program, hindi naman nag-imbestiga, para akusahan lang ako na ang mga property raw na iglesia nasa pangalan ko. Ano yan? Ang layo sa ano yan? Ang layo sa issue niyan. Ang katunayan, kung may property nakapangalan sa akin, dahil talagang akin yun, property ko yun. Pero yung property ko, ibinigay ko sa iglesia. May deed of donation na in-execute ang kapatid na Arcadio Malyari na namayapa na bago siya namatay, siya ang gumawa noon. At yan ngayon ang pinanghahawakan ng lahat ng kapatid sa iglesia na yung akin mismong property na sa Apalit ay nag-umpisa po yan sa humigit kumulang na 20 hektarya para mapagtayuan ng convention center. Ay ngayon po ay nasa ano na yan nasa mahigit ng 80 hektarya. Na lahat yan ay sa iglesia. Ang gumagamit ay ang iglesia.
Hindi nga ako nakatira riyan eh. Pero hindi yan issue eh. Saka na lang natin patulan yan. Ano? Nasa 80 hektarya ngayon yan, yung ADD compound. 2 beses na mas malaki kaysa sa Vatican City yan. Kaya lang, hindi naman yan napaka lavish o napaka, kumbaga parang magarbo. Simple lang naman. Meron tayo diyang kapilya, meron tayo diyang convention center, meron tayo diyang eskwela, meron tayo diyang ospital, at yan ay para lahat sa mga kapatid. Ang kapatiran ng gumagamit. Ngayon, pagpatuloy natin yung ating pinag-uusapan na pagmamali, na intentional na pagmamali ng Iglesia ni Manalo. Napatunayan ko na sa inyo na yung Churches of Christ, inaalis yung plural, nilalagay singular. Nakalagay dun sa sitas. Tapos pag ipinaliwanag, puputulin. At yung mga sitas, kung gamitin, pabaluktot. Magbatian kayo ng banal na halik, kapalipaliwanag eh. Ano ang pangalang opisyal ng Iglesia? Iglesia ni Kristo. Sapagkat siyang pangalang iniutos ipambati sa lahat. Ang liwanag nung nasa sitas na ginamit, ang ipambabati, banal na halik, hindi pangalan. Garapalang panluloko sa kapwa, harapan. Ganyan ang ginagawa nitong mga pastor ni Manalo. Kaya galit sila sa akin. Nagre-recourse sila. Hindi sila kasi makakasagot doon eh. Walang pastor ni Manalo pwedeng magpatunay na ang ipambabati sa lahat ay pangalang Iglesia ni Kristo. Ang ipambabati sa lahat, banal na halik, hindi yung pangalan. Ngayon, kung hindi nila yan masasagot ng talagang makatwirang sagot, ang recourse nila manira, magdemanda, mahigit na 20 demanda ang ginawa ng mga miyembro ni Manalo para ako perwisyuhin. Awa ng Diyos, na-dismiss na po lahat. Isa na lang ang natitira. Yung hindi pa po na nahihiring ng korte. Na isa ring kung nasa korte, hindi ako pwedeng mag-comment. No? Ngayon, ang atin pong tema sa relihiyon, hindi yung personal ng isang tao. Hindi yung paninira sa tao. Ang ating usapan, yung aral. Doon tayo nag-uusap. Ngayon, yung aral na ukol sa wakas ng lupa, ipakikita ko sa inyo kung paanong binabaluktot ng mga ministro ni Manalo yung salitang mga wakas ng lupa. No? Actually, from the Old Testament, ang nakalagay, mga wakas ng lupa. Hindi po wakas ng lupa, kundi mga wakas ng lupa, implying plurality. Pero kung patunugin nila yung wakas daw ng lupa, yun daw ay katapusan ng sanlibutan. Ang katapusan naman ng sanlibutan, isang araw lang. Bakit ginamit mga wakas ng lupa? Doon sila ngayon magpapaliwanag na pakikita ko sa inyo kung paano nila hinihilot ito para patunugin na sila raw ay lumitaw sa Pilipinas kasabay ng Gera Mundial 1914 kasi yun daw ang mga wakas ng lupa ay tiempo raw yun, di raw yun lugar. Gusto kong umpisahan sa inyong basahin ang isang kopya ng Pasugo. Kapatid na Alvin, yung mahaba. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, ang issue ng Pasugo noong 1953. Buhay na buhay pa si Manalo niya na Felix kasi 1963 pa siya namatay. Ang sabi ng Pasugo sa pamamatnubay ni Felix Manalo, basahin natin, kapatid na Daniel. Tunugan nyo, mga kapatid. Hindi tayo naninira ho. Inaalam natin, sinusuri ang aral. Utos ng Diyos kasi yun eh. Sabi sa Biblia,
huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So yung pagsubok o pagsusuri, utos ng Diyos yan, kalooban ng Diyos yan. Hindi dapat ikagalit yan kung ang isang relihiyon ay sinusuri ang kanyang aral, yung kanyang espiritong daladala. Kasi yung espiritu, salita yan, aral yan eh. Sabi ni Kristo, ang salitang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Nandun sa 6:63 ng Juan. Ngayon, susubukin natin ng mga espiritu, mga salita, mga aral ng mga relihiyon. Ito ngayon ang pahayag nila na ating iisa-isahing i-unfold, mga kapatid, kung paano nila hinihilot na ang wakas ng lupa raw ay yung tiempo ng 1914. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po ang pasugo ng Setyembre 1953, pahina 32. Sinasampalatayan na namin at buong giting na aming tinitindigan na si kapatid na Felix Manalo ay siyang sinugo ng Diyos sa huling araw na tinawag sa pamamagitan. Kapatid na Daniel, sandali, no? Sinasampalatayanan daw nila at buong giting daw nilang titindigan na si kapatid na Felix Manalo siyang sinugo ng Diyos sa huling araw. Dito pa lang mali na eh. Bakit? Yun pong huling araw na sinasabi sa Biblia, pagbabangon na yun ng patay. Hindi 1914 yun. Basahin natin ang 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang liwanag, I will raise him up in the last day. Hindi po in the last days, no? Siya'y aking ibabangon sa huling araw. Si Manalo raw, sugo ng Diyos, buong giting daw nilang titindigan sa huling araw. Teka muna, dapat wag muna kayong manindigan ngayon. Manindigan kayo sa huling araw kasi yung huling araw, yun ang pagbabangon ng mga patay. Pag huling araw. Doon pala lang isusugo si Manalo. Patay na si Manalo ngayon ang huling araw hindi pa dumadating. Inulit ito ng Panginoong Hesus. Itong salitang ito, huling araw, doon sa Juan pa rin. Sa Kapitulo 11, mayroong ganitong sinasabi, ang usapan ni Maria, ni Marta at saka ng Panginoong Hesukristo. Sa 11 ng Juan, 11:23. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ayun. Buti pa si Marta Alam niya na yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Ang huling araw, yun ang pagkabuhay na mag-uli. Alam niyo kung bakit? Kasi mas maaga pa riyan, sinabi na ni Kristo, ang sabi niya sa 6:44, maliwanag, walang taong makalalapit sa akin, malibang ang Ama na nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw.
mga kapatid, makikita po nyo, yung huling araw, yung salitang huling araw na sinasabi nila sa pasugo, mali eh. Bakit? Kasi ang huling araw ay yun na ang pagbabangon ng mga patay. At napakaraming talata sa 6:40 uli. Basahin natin sa Juan pa rin, kapatid na Daniel. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Tingnan ninyo, yung huling araw, pagbabangon na ng mga patayon. Sa 54 pa, kapatid na Daniel. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Alam nyo, hindi ito pwedeng sabihin nagkamali ang Panginoong Hesus o nagkamali yung nagsalin ng Biblia. Hindi. Maraming beses niyang inulit-ulit yung huling araw, yun ang pagbabangon ng mga patay. At kinumpirma ito at sinampalatayanan na naunawaan ni Marta. Alam ko magbabangon ng aking kapatid sa huling araw. No? Yan. Pero sa Iglesia ni Cristo, si Manalo raw ang titindigan nilang buong giting, siyang sinugo ng Diyos sa huling araw. At malibasa, sinugo sa huling araw, huling sugo na raw. Ilagay natin yung pasubo, kapatid na Alvin. Ayan. Sa pasugo ng 1956, kapatid na Daniel. Ito po, ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ayan, huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kung mapapansin nyo, at meron kayong interest na, kumbaga yung precise analysis of the truth. Si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ang nasa Biblia, mga wakas ng lupa Inalis yung mga para patunugin na singular. Huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa, sabi. Tapos, tuloy ang paliwanag, kapatid na Daniel. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Yan, nakita nyo? Kaya raw huling sugo na raw si kapatid nilang Felix Manalo ay kasi pagkatapos daw ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay, ang pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, wala nang iba pang sugon darating. Kaya lalabas kung a-analyze mo itong pasugo. Si Manalo Eranio, nung mamatay si tatay niya, siya pumalit. Hindi na sugo yan lalo nang hindi sugo itong apo. Kasi ang huling sugo na pala, sa wakas ng lupa, si Manalo. At pag natapos daw ang kanyang gawa, wala nang iba pang sugon darating. No. Yan kapangahasan
Alam niyo kung bakit kapangahasan? Si Pablo, nung matapos niya yung kanyang gawain, wala naman siya sinabi wala nang iba pang sugo. No? Basahin natin ang ikalawang Timoteo 4:6-7, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Dumating sa punto, natapos ni Pablo ang kanyang trabaho. Kay Manalo, pag natapos daw niya ang trabaho ng pangangaral niya, wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Hindi naman natapos ang sanlibutan nung mamatay si Manalo at natapos niya ang kanyang pangangaral. Kaya itong pasugo, punong-puno ito ng kasinungalingan Kita nyo? Mag-aral lang kayo, wag lang kayong bias, wag lang kayong galit. Ang kahulugan daw na kaya si kapatid na Felix Manalo'y huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Pinapatunog nila, wakas ng lupa, yun ang katapusan ng sanlibutan. Pinapatunog nila na yun panahon yung wakas ng lupa. Samantalang ang mababasa sa Biblia, mga wakas ng lupa. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tignan nyo yung ginagamit nila na yan na talata. Sinasadya nilang alisin yung mga Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kaya nga maliwanag ang konteksto dyan. Hindi yan panahon Lugar yan hindi panahon. Hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kung gamitin nila yung wakas ng lupa, inaalis na nila yung mga... Kasi nga, pinapatunog nila yung wakas ng lupa, yun ang end of the world. Yun ang katapusan ng sanlibutan. Matatapos na raw ang sanlibutan. Hindi na raw iiral. Maling aral yan, mga kapatid. Alam nyo kasi, pagbabalik ni Kristo, hindi pa naman po magwawakasan sanlibutan. Ang mangyayari sa pagbabalik ni Kristo ay mabubuhay yung mga namatay kay Kristo, tapos yung mga buhay kay Kristo na sumusunod, aagawin, magsasalubong sa alapaap. Ayun po ang mangyayari. Aagawin, bubuhayin, aagawin yung mga namatay na nabuhay at pagkatapos yung buhay na dinatnan, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po ang mangyayari sa pagbaba ni Kristo. Pagkatapos na mabuhay niyang maguli ang mga patay at nagsalubong doon sa alapaap, ang susunod yung sinasabi sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, basahin natin ang versikulo 2:1, kapatid na Daniel. Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Pagparito ni Kristo, magkakatipon, no? Kaya makakapagkatipon ng mga Kristiyano, kasi yung mga patay binuhay, tapos yung mga buhay inagaw pare-pareho at sasalubong sa Panginoon, magkakaroon ng pagkakatipon. Ano ang kasunod noong pagkakatipon na yon na pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli? Ano ang kasunod noon? Katapusan na ba ng sanlibutan yon? Ito ang hindi naintindihan ni Manalo, mga kapatido. Kasi kung sugo talaga ng Diyos yan,
Dapat naintindihan niya yung sinasabi niya. Basahin natin ng Apokalipsis 24. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayon, ang liwanag. Pagkabuhay pa lang mag-uli nung mga namatay kay Kristo, aagawin, tapos kasama yung mga buhay, magkakatipon, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon. Eh di hindi pa magwawakasan sa libutan, eh maghahari pa nga ng 1,000 taon ng Panginoon Kristo eh. At dito yun sa lupa. Maghahari sa lupa. Aba, pinuna ako ni Sandoval. Eh paano ka maghahari? Wakas na ang mundo. Kasi yun ang natutunan niya kay Manalo. Na pagka nagparito Kristo, tapos na ang mundo. Ito ngayon ang kanyang pahayag. Pakinggan niyo mga kapatid. Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun eh. Yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun eh. Ipinapapansin natin, nasa alapaam, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tanyo? Yan ang paniwala nila kasi yan ang tinuro ni Manalo eh. Paano raw mangyayari na maghahari si Kristo at yung mga kay Kristo sa 1,000 taon dito sa lupa? Eh paano mangyayari yun susunugin ang sanlibutan ito? Para pala sa kanila, pagdating ni Kristo, sunugan na. Sa Biblia, hindi, maghahari pa ng 1,000 taon. O basahin natin, kapatid na Daniela, 21 hanggang 7, kapatid na Daniel. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos, Nakita mo, Sandoval, ang hindi tinuro sa ni Manalo sugo mo? Si Satanas pala, ikukulong sa kalaliman, sa asarhan, para huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kita mo? May mga bansa pa pala Sa loob ng 1,000 taon, sasabihin mo, sinunog na mundo. Maling pakahulugan niya ni Manalo. Yan ang namana mo. Ikinalulungkot ko na hindi naintindihan ng iyong sugo at ng iyong magasing napasubo ang aral na ito ng Biblia. Na pagbabalik ni Kristo, hindi pa magwawakas ang mundo. May mga taong maiiwan dito na hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kagaya na halimbawa ng mga Hindu, ng mga libre pensador, ng mga artista. Lahat ng mga tao na yan, bilyon-bilyon yan. No? Lahat ng yan, bibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa
loob ng 1,000 taon na mapagharian, mapangaralan ng ating Panginoon Kristo. Kasama niyang maghahari yung unang nagbuhay na mag-uli. Ulitin natin, 23 ngayon, kapatid na Daniel, tuloy natin. Ulitin natin ang 23. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Nakita mo, Sandoval, hindi na ituro ng sugo mo sa iyo yan. No? Na pagdating ni Kristo, pag nabuhay na mag-uli yung mga patay, na namatay kay Kristo, aagawin niya kasama yung mga buhay. Tapos, magkakaroon ng pagkakatipon sila. Tapos maghahari siya ng 1,000 taon at yung kanyang mga binuhay na mag-uli at mga naligtas na Kristiyano maghahari sa 1,000 taon. No? Tapos, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Teka muna, saan ba maghahari? Sa hangin? Doon sa lapaap? Doon ba maghahari? Saan ba maghahari yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli? Maghahari sa lang 1,000 taon. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 10. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Hindi sa alapaap. Kakatuwa ka talaga, Sandoval. Gigil na gigil sa akin ito eh. Matinding manira ito eh. Pero ako, hindi kita sisiraan. Marami rin akong alam tungkol sa personal mo eh. Pero maraming mga sinasabi yung mga ministro at saka yung mga kapatid nyo na naging membro sa amin. Okay lang yan. Wala akong pakialam kung anong pinaggagawa mo sa buhay mo. Pero ang pinapakialaman ko, yung mga pinagtututuro nyo, mali. Sabi mo, mag-ahari sa alapaap. Di naman eh. Sila'y yung ginawang mga hari
mga saserdote sa aming Diyos, sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Bakit sa ibabaw ng lupa? Kasi hindi pa tapos ang lupa noon. No? Balikan natin ang Apokalipsis 20. Ho? Hindi pa tapos mapalad, sabi ng Biblia, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Tapos sa 7, kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kita mo na. Di may bansa pa, may mundo pa, hindi pa nagugunaw. Hindi pa nagugunaw. Hindi pagparito ni Kristo, gunaw na mundo. Mali ang aral nyo na yan. Mali yan. Hindi pa nagugunaw Yan ang sinasabi sa Apokalipsis. O balikan natin ngayon ang napasugo. No? Na wala na raw mangyayari pang iba pang sugo kasi pagdating daw ni Kristo, ulit, kapatid na Daniel, sa pasubo. Ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ito po, pakinggan nyo ha. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula ng banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Katapusan na raw ng pag-iral, kaya pala huling sugo na si Manalo, pag natapos na yung kanyang gawain, tapos na ang sanlibutan. Wala na, hindi na umiiral ang sanlibutan. Mali Kasi, pagbabalik ni Kristo, bubuhayin yung mga patay na namatay kay Kristo. Pagkatapos buhayin, ay aagawin kasama yung mga buhay na kay Kristo na dinatnan. Pagkatapos maagaw, magkakatipon. Pagkatapos nun, maghahari sila sa kasama ni Kristo, ang paghahari, maghahari sila sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ibig sabihin ni Sandoval, alam ko yung makitid niyang unawa na paano ka maghahari sa lupa? Dito ba sa lupa si Kristo? Kung di ka ba naman eng si Reyna Elizabeth nandoon sa London, no? Sa ibang bansa. Wala man siya ron, nagre-reyna siya. Ganun ang ibig sabihin. Kahit ba si Kristo nasa langit, hindi ba siya makakapaghari sa lupa? Pero yung kanyang mga binuhay na mag-uli, na mga namatay kay Kristo, maghahari talaga yon. Ginawa silang saserdote at mga hari at naghahari sa ibabaw ng lupa. Ayaw mo pa niya, nasa Biblia, letra por letra, naghahari sa ibabaw ng lupa. Ang gusto mo, palitan, naghahari sa lapaap. Malayo ang pangarap mo, kapatid. Nailigaw ka na ng hindi pagkaunawa ni Manalo sa talata na ginagamit nyo sa Biblia. Pero tandaan nyo, mga kababayan, hindi pa po matatapos ang mundo pagbabalik ni Kristo. Bubuhayin niya pa unang mga mabubuhay yung mga naglingkod kay Kristo. Ang katotohanan, yung iba sa mga patay, hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kung pagdating ni Kristo wala na, tapos na lahat. Paano mo pabubuhayin yung ibang mga patay? Sa 1,000 taon pa lang mabubuhay yun pagkatapos.
Kung susunugin na ang lupa, wala na, hindi na mabubuhay yun. Naiintindihan mo ba ako, kapatid na Daniel? Natatawa ako kay Sandoval. Opo, kapatid na Eli. Puro mga sitas naman po itong binabasa nyo na po na ito. Itong Apokalipsis 20 po na binasa ninyo, magmumula po dun sa dun sa 26 at maliwanag naman po sinasabi maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. After nun, dun sa 27, kung maganap na yung 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Kaya may lupa pa. Kaya po dun sa 5 Gs nga, maghahari nga talaga ang liwanag dun sa sinabi ninyo na sila'y, ang sabi ng Biblia, iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Kaya may lupa pa po, hindi pa po ginunaw, hindi pa po sinunog. Andun po. Hindi pa nasusunog, kapatid na Daniel. Hindi pa po nasusunog. Oo, sinunog na nila ang lupa pagdating ni Kristo. Sunog na lupa, katapusan na ng pag-iral ng sanlibutan, sabi nila. At ang sabi niya pa, iniuugnay nila yon sa katapusan ng pangangaral ni Felix Manalo. Kaya nga raw huling sugo na kasi wala nang susunod pang sugo. Maliwanag na kasinungalingan yan. Bakit? Si Eranio Manalo, ano paniwala nyo? At tapos ngayon yung anak, no, yung apo, si Eduardo Manalo, na itiniwalag pati yung kanyang nanay at mga kapatid, tiniwalag. Tindi nun? Ano? Nagtitiwalag ng nanay at ng kapatid. Na nagrereklamo kasi may mga katiwalian daw, sabi ng mga kapatid niya at saka ng nanay niya. Ngayon, ang punto ko, wala akong pakialam doon kung ano man yung sinasabing katiwalian, sabi ni Angel Manalo, no? Pero ang masasabi ko, hindi totoo, mga kababayan, na pag dumating ang Kristo, ay tapos na ang mundo. Hindi po. Meron pang probation period na 1,000 taon para dun sa mga hindi pa nakakasampalataya, hindi pa napapangaralan. Kahit naman sila na nagyayabang na marai raw sila, wala naman kayong miyembro na wala kayong kapilya sa Arabia, wala kayong kapilya saan? May kapilya ba kayo sa saan? Sa Qatar, may kapilya ba kayo sa Saudi Arabia? Yung sa mga Muslim country, may kapilya ba kayo sa Indonesia? Mayroon namang mga bansang hindi pa napapasok ng aral ni Kristo Bago dumating ang wakas, kailangan malaganapan ng ebanghelyo yan. Kaya mayroon pang 1,000 taon pagbabalik ni Kristo na bubuhayin yung kanyang mga lingkod, ay bubuhayin niya para maghari sa ibabaw ng lupa, ipangaral ang aral ni Kristo, pagkatapos na 1,000 taon, saka lang bubuhayin uli yung mga nandoon sa huling pagkabuhay. At saka pagkatapos ng huling pagkabuhay, na yon, doon naman lalabas ngayon si Satanas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa araw ng pagbabaka. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung aral na yan ng Iglesia ni Kristo, sabi nyo, tunay na iglesia kayo. Bakit ang aral nyo kulang ng 1,000 taon? Dapat kung tunay na iglesia ka, alam mo yung buong aral. Pero inalis mo yung 1,000 taon Pagbalik ni Kristo katapusan na ng sanlibutan Ayun, pinatutunog kasi nila yan, nanggaling kasi yan sa maling konotasyon na wakas ng lupa at huling araw. Huwag niyong kakalimutan, mga kababayan, ang sabi ni Kristo, ibabangon ko sa huling araw. Huling araw ang pagbabangon nung mga namatay kay Kristo. Ibabangon ko sa huling araw. Ang sabi nila, si Manalo raw,
Sugo ng Diyos sa huling araw. Sugo sa huling araw. Basahin natin uli yung mahaba. 1953, page 32, kapatid na Daniel. Sinasampalatayanan namin at buong giting na aming tinitindigan na si kapatid na Felix Manalo ay siyang sinugo ng Diyos sa huling araw na tinawag sa pamamagitan ng hula. Alin ang isa sa mga hulang tumutukoy sa pagiging sugo ni kapatid na Felix Manalo? Basahin natin ang Isaias 41:9 at ganito ang ating mababasa. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Sa talatang ito ay mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yaong hinawakan ng Diyos? Yaong tinutukoy ng salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Tingnan niyo ang pandaraya. Babasahin kuli yung sitas na kanilang isinulat. Diyan mismo sa lathala na yan. 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Yung palang mga wakas ng lupa, yun yung mga sulok. No? Yung pinakahuling-huling lugar ng lupa. May east, west, south, north. Beyond the north, meron pang mga nasa northeast, nasa southeast, etc. No? Yung mga yon ang mga tinatawag na mga wakas ng lupa at mga sulok. No? Kaya hindi yan panahon eh. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, hindi kita itinakwil. Ang paliwanag, ito ngayon. Tunugan nyo, talinuhan nyo mga kababayan. Sa talatang ito ay mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yung hinawakan ng Diyos? Yung tinutukoy ng salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Kita nyo? Nilagyan ng panahon. Wala namang panahon doon. para lang mag-lead, ano? Parang lead yan eh. Bawal yan sa husgado eh. Pagka yung isang abogado nagli-lead doon sa kanyang witness, ibig sabihin may masamang intensyon yung abogado. Gusto niyang i-fashion yung testimony ng kanyang witness doon sa gusto niyang iporma. Dapat ang isang testigo magsalita ayon sa tanong, ayon sa investigasyon, hindi dapat inililid ng abogado yon. Ito may lead eh, oh. Sabi, sa panahon ng mga wakas, wala naman nakalagay dun sa talatang sinipi na panahon. Ang nakalagay, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. No? Nakita niyo mga kapatid, hindi panahon ito eh. Lugar ito. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. At tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Kung titignan mo ang teksto at konteksto, ang tinutukoy lugar, hindi panahon. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Wala diyang ideya ng panahon eh. Hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Lugar po yan. Kaya lang, ang gusto nilang patunugin, yan ay panahon. Kaya
Inilagay na nila sa paliwanag, wala sa sitas. Sa talatang ito, mapapansin nating ang Diyos ay may hinawakan. Sino yung hinawakan ng Diyos? Yung tinutukoy sa salitang ikaw. Kailan ito hinawakan ng Diyos? Sa panahon ng mga wakas ng lupa. Saang panig ng mundo ito tatawagin? Sa mga sulok niya. Tingnan mo, yung sulok, pinapatunog nila na ano yon, lugar. Pero yung mga wakas ng lupa, hindi lugar, kundi panahon. Ha? Sa isang talata, binibigyan ng 2 pakahulugan yung salitang mula. Mula nga, ibig sabihin ng lugar yung isa, nilagay nila, wakas ng lupa, panahon. Yung isa naman, yung mula sa sulok. Sa mga sulok niyaon o sa mga sulok ng mundo. Tuloy natin ang pagbasa. May mga tumututol sa amin na yaon daw salitang mga wakas ng lupa, tumutukoy daw sa dako. Tama yon. Sa makatwid isang lugar. Ang gayong pagtutol ay aming igagalang kailanmat may matibay na pinagsasaligan. Dadapot kung wala, ang gayong pagtutol ibibilang naming isang kamangmangan. Bakit kami naniniwalang hindi dako o isang lugar ang tinutukoy ng pariralang mga wakas ng lupa? Sapagkat ayon sa siyensya, ang mundo ay hindi lapad, flat, kundi bilog. Kung ang mundo sana ay lapad, ang mga gilid niyaon matatawag nating wakas. Paano magkakaroon ng wakas na dako ang mundo samantalang ito'y bilog na gaya ng globo? Pinasok na ang pilosopya na wala raw wakas ang lupa kasi globo. Kundi ka ba naman Naku po. Kung nag-iisip kayo mga kapatid, ang lupa sa globo may wakas dahil may dagat, hindi naman puro lupa Hindi naman puro lupa napakita ko na sa inyo kahapon, ang wakas ng lupa, yung hangganan ng dagat. At ang wakas ng dagat, yung hangganan ng lupa. Kaya nga yan lugar Ngayon, balikan natin yung kanilang sinasabi. Sabi, paano magkakaroon ng wakas na dako ang mundo samantalang ito'y bilog na gaya ng globo? Kaya't ang gayong pagtutol ay masasabi naming hindi ginamitan ng wastong pagsusuri. Kung hindi dako ang tinutukoy ng mga wakas ng lupa, ano ang tiyak na kahulugan nito? Hindi raw ginamitan ng pagsusuri kasi hindi dako. Yun daw panahon. Teka muna. Yang kanilang sinasabi na yan, bandang huli, aaminin nila mali yan Na yun daw mga wakas na lupa, hindi dako. No? Panahon ang ibig nila sabihin, hindi dako. Pero batang huli, kung maiipit na sila sa mga argumento ko, tinanggap na nila. Pasahin natin ang pasubo, kapatid na Alvin. Pasugo ng 1998. Nag-umpisa po akong mag-broadcast sa telebisyon 1983. Kaya itong 1998 na ito, matagal na kaming nagsasagutan ni Karamos dito. Ano nangyari? Basahin natin, kapatid na Daniel, ang page 5 ng pasubo. The scriptures specify that the calling of God's sons and daughters from the Far East would begin at the ends of the earth. The expression ends of the earth pertains both to place and time. Ayan. Tanyo, nagbago na deklarasyon. The expression ends of the earth o mga wakas ng lupa pertains both to place and time. Inamin nila na place ang kahulugan nun. Kaya lang, dinuktong pa rin yung tsope and time. Ano ang batayan nila? Collins Webster Contemporary English Dictionary. Aba, ang gumawa niyan protestante.
Akala ko ba ang mga protestante ay sa demonyo? Bakit ginagamit nyo ang ginawa ng mga sa demonyo? Oh. Ito paliwanag ni Collins. Hindi ito paliwanag ng Biblia. Basahin natin, kapatid na Daniel. Anong kasunod? The most distant place or time that can be imagined, the ends of the earth. Bible scholar Matthew Henry affirms that ends of the earth indeed refers to both place and time. Kita nyo? Nasabi ka ni Matthew Henry na protestante, ang salitang ends of the earth indeed refers to both place and time. Sabi ni Matthew Henry. Sabi sa Collins Webster Contemporary English Dictionary, itong mga iglesia ni Manalo, pagka magigipit, tumatakbo kung kani-kaninong paliwanag. Wala silang sarili nila eh. Pero sa Biblia, mga kapatid, yung salitang mga wakas ng lupa, kadugtong ng salitang mga sulok niyaon, ang talagang gustong sabihin nun, lugar, hindi panahon. Kasi, mga wakas ng lupa, tanyo, plural eh. Eh yung sinasabi yung end of the world, isa lang naman yung end of the world eh. Hindi naman ends of the world. Mag-isip kayo mga kababayan ko. Hindi ends of the world, kundi end of the world. Ang sabi ng mga apostol, sa 24:3, kapatid na Daniel, basahin natin sa English. Ang 24:3 ng Mateo. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? End of the world. Hindi sinabing ends of the world. Eh bakit nagkakaganyan kayo? Para patunugin ninyo na tama yung aral nyo, yung ends. Ginagawa nyong end para idugtong nyo sa panahon. Inalis yung S. Eh sa Biblia, mga kapatid, isang tuldok, isang kudlit, dapat wag mong aalisin eh. Eh, inalis yung mga wakas ng lupa. Inalis yung mga eh. Ang nilagay, wakas ng sanlibutan. Eh, isa lang naman yun eh. Wakas end eh. Hindi namang ends. Pero ang original na nasa talata ay ends of the earth. No? Basahin natin sa English yung Isaiah 41:9. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof. Ayan. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Ends yan eh. Pag pinaliwanag nyo, inalis nyo yung S eh. Mga wakas ng lupa. Na ang kahulugan, lugar kasi ang kasunod sa mga sulok niyaon. Tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Lugar talaga tinutukoy dyan, hindi panahon. Kaya lang para patunugin panahon, ini-inject nila sa isip ng mga tao na miyembro nila na yung mga wakas na lupa panahon, at para mapatunog yon, babasahin yung English, tinanong ng mga apostol si Kristo, kailan ba ang katapusan ng sanlibutan? Eh, ang tinatanong talaga ng mga apostol, panahon. Pero ang nakalagay, hindi ends, kundi end of the earth. End of the world. Yan ang mga hocus-pocus, mga kababayan. Sana naiintindihan nyo ibig kong sabihin.
ng pagmamali at intentional na pagliliko ng diwa ng Biblia. Ngayon, tutuloy natin yung mahaba na yon, kapatid na technician. Ano? Eto, tuloy natin, kapatid na Daniel. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Tayo. Ang nakalagay, mga wakas ng lupa. Tapos, may wakas ba ang lupa? Inaalis yung mga No? Nakita mo, kapatid na Daniel? Opo, magkalapit lang po, nawala na kagad. Nawala na kagad yung mga. Sige, tuloy mo, kapatid na Daniel. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Mayroon. Alin ang wakas ng lupa? Ito ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghuhukom. Yan, tandaan nyo, sabi, ang wakas daw ng lupa, ito raw ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghuhukom. Dito, very evident, hindi naiintindihan ni Manalo yung kanyang itinuro. Hindi yung pagparito ni Kristo na tinatawag nilang ikalawang pagparito, yun ba araw ng paghukom? Hindi po. Hindi po. Ang araw ng paghukom, pagkatapos pa ng 1,000 taon, sa pagparito ni Kristo, bubuhayin yung mga patay, yung unang pagkabuhay. Pagkatapos, ang ibang patay hindi mabubuhay hanggang makalipas ang 1,000 taon. Pagkalipas ng 1,000 taon, saka bubuhayin lahat ng patay. Saka na yun paghuhukom. Kaya yung pagparito ni Kristo na sinasabi nilang ikalawang pagparito, hindi pa yun po ang paghuhukom. Pagkabuhay pa mag-ulilang ng mga patayon. Para yung mga binuhay na mga patay sa unang pagkabuhay, maghahari pa ng 1,000 taon. Nakita nyo? Ang kamangmanga ni Felix Manalo. Ulitin natin, kapatid na Daniel, saka natin ituloy. Ang kahulugan ng mga wakas ng lupa. May wakas ba ang lupa? Mayroon. Alin ang wakas ng lupa? Ito ang ikalawang pagparito ni Kristo o araw ng paghuhukom. Mateo, ang sitas na ginamit, 24:3 ng Mateo. Ulitin natin yung 24:3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Ang katapusan ng sanlibutan, panahon yan No? At sa katunayan, sa English, ang nakalagay, end of the world. End. Hindi ends. Paano ngayon lalapat yan sa paliwanag yung mga wakas ng lupa? Wala naman sinabi doon sa sitas na ends of the world. No. Ngayon, basahin natin patuloy ngayon, kapatid na Daniel, pagkatapos nila ilagay yung talata. Ilang araw ang ipaghuhukom ng ating Panginoong Hesukristo sa buong sanlibutan. Siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Gawa 17:31. Kung isang araw ang itinakda ng Diyos upang ipaghukom sa buong sanlibutan, ano ang ibig sabihin ng mga wakas ng lupa? Mula sa paglalang sa mundo hanggang sa pagparito ni Kristo ay hinati sa 3 dakilang panahon. Ang una, panahon ng mga patriarka, mula kay Adan hanggang kay Moises. Ikalawa, panahon ng mga propeta, mula kay Moises hanggang sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag din namang panahon ng bayang Israel. Ikatlo, panahong Kristiyano,
mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kaniyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano ay hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito ay tinatawag na tatak. Kaya't mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid, ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak. Apokalipsis 5:1-2. Sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem. Ang magiging kalagayan ng tao sa pagsamba sa Diyos matapos matalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. At gayon din ang mga digmaang magaganap sa daigdig. Ang ika-7 tatak, ang pinakahuling yugto ng panahong Kristiyano, ay hinati pa man din sa 7 hihip ng pakakak. Apokalipsis 8:1-2. Ang bawat hihip ay naglalaman ng pangyayaring magaganap sa mundo. At ang bawat hihip ay tinatawag na wakas sapagkat napapaloob sa ika-7 tatak, huling yugto ng panahong Kristiyano. Sapagkat ito ay 7, kaya tinatawag na mga wakas ng lupa. Sa dulo ng ika-7 tatak, doon darating si Kristo na siyang wakas ng mundo. Sa makatuwid. Ayan ang hilot, napakatinding pagliligaw sa kapwa. Alam nyo mga kapatid, yung panahong Kristiyano raw, mula nang isilang si Kristo at hanggang sa ikalawa raw niyang pagparito, yun daw ay hinati sa 7 tatak. No? Merong 7 buko. Yun daw yung nasa libro ng Apokalipsis. Yung kaninang binasa, 5 at 1-2. Basahin nga natin yung 5:1-2. Ayan ang nakalagay. Kaya mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak mula daw sa pagsilang ni Kristo. Ang binigay na talata, 5:1-2. Pakibasa natin, kapatid na Daniel. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Yan ang ginamit. Ano raw yung tatak na yon? Balik natin doon sa pasugo. Ang tatak daw yung nasa Apokalipsis 5:1-2. Eto, doon sa parting ikatlo, panahong Kristiyano, mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito ay tinatawag na tatak. Aba, yun daw tatak sa Apokalipsis 5:1-2. Yun daw ang buko. Tingnan ninyo. Kaya nasasabi ko mga kapatid, matinding pagliligaw ito. Matinding invention ito. Bakit? Eto po, bibigyan ko kayo ng hint. Yun pong tatak sa Apokalipsis 5:1-2,
Itong tatak, hindi po panahon yon. Pinapatunog na naman nila panahon para i-tailor nila doon sa kanilang maling presumption at ang tawag ng preconceived idea. Yun daw 5-1 hanggang 2, 7 tatak, 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahong ito tinatawag na tatak. Yung 7 tatak sa Apokalipsis 5, yun daw peryodo o buko. At yun daw ay buko ng panahong Kristiyano. No? At ang panahong Kristiyano raw ay mula sa pagkasilang ni Kristo. Agad-agad mali yan mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Eto bibigyan ko kayo ng hint sa ating susunod na pag-aaralan. Hindi totoong buko o periodo de tiempo ang mga tatak sa 5:1-2 ng Apokalipsis. Hindi po panahon yan na periodo de tiempo o buko. Bakit po? Babasahin ko uli ang Apokalipsis 5:1. Tuloy mo kapatid na Daniel. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Tingnan niyo sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa, hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. Yon. Sa versikulo 2, ang sabi, nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Kung panahon yan, ba't tatanggalin? Yung tatak, seal. Seal, hindi yon panahon. Seal, ang seal, pag nakasil para mabuksan mo, tinatanggal mo yung tatak. Paano naging panahon yan? Tatanggalin mo panahon? Di ba gano'n na implikasyon nun, kapatid na Daniel? Ang sabi nung anghel, sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Kung panahon yan, tatanggalin mo ba? Ay, mga kababayan ko, makikita nyo O sige, hamunin yung makinig yung mga ministro nyo para makita nyo na talagang misinformed kayo. Sayang yung kapilya nyo, gaganda pa naman, no? Pero ang itinuturo nyong aral, wala sa Biblia. Bakit? Sukat pa kahuluganan nyo na yung mga wakas, mga buko. At yung mga buko, peryodo. At yung peryodo, yun yung mga tatak sa Apokalipsis. Eto. Bigyan nyo lang ako ng kaunting pag-iisip ninyo, mga kababayan. Nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat, to open, at magtanggal, to remove, magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa, hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi makasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David. Si Kristo yan ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito.
At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit, kinuha ang aklat sa kanang kamay niya nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda, nagpatira pa sa harapan ng kordero. Si Kristo yun, ha? Na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyang na siyang panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw, sabi doon sa kordero, ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bansa. Ba, ito palang bubuksang tatak. Ang magbubukas, yung korderong pinatay. Nakuha mo punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Yung korderong pinatay. Opo. Ikaw ang karapat dapat kumuha ng aklat, magbukas ng mga tatak nito sapagkat, yun ang dahilan, ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. So makatwid, ang kordero nito napatay na. Napatay na nung kukuhanin niya yung aklat na mayroong 7 tatak na ayon sa kanila 7 panahon o peryodo. Sabi nila, ang peryodo raw na 7 mula sa pagkapanganak ni Kristo. Abe dito pinatay na hindi nakasama yung pinanganak siya. Nakuha mo punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, pinatay na po dito yung kordero. Hindi makakasama po yung nandoon sa una. Dahil sabi nga po, 7 panahon daw po ito, 7 end o 7 buko. Dito po, yung palang kordero, pinatay na dito sa sinasabi niyo po, kapatid na Eli. Samantalang ang sinasabi sa pasugo, yun daw, panahong Kristiyano, mula raw yun sa pagkapanganak ni Kristo, binubuo raw ng 7 buko o 7 peryodo. Mula sa pagkapanganak ni Kristo. Dito sa nasa Biblia, yung totoo, hindi imbento, yung palang 7 tatak na bubuksan, ang magbubukas yung kordero. At yung korderong magbubukas, yung pinatay na kordero. Si Kristo yun No? Kaya mag-uumpisa yung pagbubukas niya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Papakita natin sa inyo yan sa tulong ng Diyos. Yung 7 tatak, no? Nabubuksan ng kordero, pangyayaring naganap pagkamatay na ng kordero o ni Kristo sa laman. Hindi kasama yung kanyang kapanganakan para patulugin ang panahong Kristiyano na bubuo sa 7 buko. Mali yan. Mag-antay kayo, mga kapatid. Sana magtiyaga lang po kayo. Huwag kayong magagalit. At marami tayong mapapansin na katotohanang aral na kung ang pagbabatayan mo, Biblia lang, hindi mo lalagyan ng mga pasingit-singit, hindi ka magbabawas. Na? Aalisin mo yung S, ends. Aalisin mo ng S. Sa Tagalog, mga wakas ng lupa. Aalisin mo yung mga wakas na lang ng lupa. Papatunugin mo, wakas ng lupa, isang araw ng paghukom. Talagang katakot-takot na pagliligaw yan. Hindi natin ito agad maliliwanagang buong-buo agad. Napakahaba pong usapin nito. Kasi mahabang panlalabo ang ginawa ni Manalo dyan sa mga talatang ginagamit nila. Pero kung loloobin ng Diyos at buhay pa tayo, sa Lunes, bukas po ang pinag-aanyaya namin ay ang ating pong Bible Exposition sa ganito ring oras. Bigyan natin pansin ang ating mga nasa social media, kapatid na Daniel.
Ito po ang ating mga komentaryo mula po sa ang dating daan at The Old Path social media accounts. Si Amvic, ang sabi niya po, magandang gabi po Brother Daniel, Brother Eli. Sana po hindi kayo manawang magturo ng salita ng Diyos. Ako po ay isang Katoliko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na kayo po ay binigay sa amin. Nakakatuwa po kasi naiintindihan ko ang Bible dahil po naipapaliwanag niyong mabuti. Salamat sa Diyos. Eloy sa Kagurungan. Salamat sa Diyos, Brother Eli. Sana makaanib po ako sa inyo. Marami na po akong nagagawang kasalanan. Sa tuwing nakikinig po ako sa inyo, napapaisip ako na kay buti pala ng Panginoon na kaya kanyang patawarin sa mga nagawa mong kasalanan. Sana makaanib ako sa iglesia. Si Alejandro Regondola, salamat sa muling pagkakataon na makapakinig sa Bible study ni Brother Eli kahit hindi po ako kaanib. To God be the glory. Salamat po sa Diyos. Si Irene Soke, this Bible study is of great help to us who are most in need spiritually. Ang ganda po ng musika, tago sa puso. Ang daming aral na mapulot sa programang ito. A lot of thanks and praises be to God. Endlessly singing, we will sing a song of praise. Magandang gabi po, watching from Cebu with my husband and 7-year-old son. Si Jeffrey Santos Hakang, hindi po nila kayang siraan ang aral na nasa Biblia na sinasabi ni Brother Eli. Kaya pamemerso na lang ginawa nila at si Brother Eli ang sinisiraan nila. Patunay na wala silang alam sa Biblia. Si Celine Zhu, hindi pa po ako kaanib talaga pero gustong-gusto ko na magpabautismo dito sa ADD. Melvin Buenviaje, pinagtataka ko talaga paano naging huling sugo si Felix Manalo may sumunod pang dalawa. Hehehe. Alvin Dadis Bolima, iba talaga kapag si Brother Eli magtuturo, napakalinaw, biblical, Katoliko ako. Pero sa iyo po ako lagi nakasubaybay, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Lisa de Guzman, salamat po ulit sa isa pang pagkakataon na makapakinig ng mga aral ng Diyos. Lubhang nakaka-uplift ng kaluluwa ang mga aral. Salamat po. To God be the glory. Si Kurt Sebastian Kisel Manalo, sa mga na-brainwash na ni Eduardo Manalo, buksan niyo lang po ang kaisipan niyo at huwag pride ang pairalin. Baka sakaling makaunawa kayo. Loobin nawa ng Panginoon. Si Dave, hindi po ako MCGI pero sobra akong umahanga kay Brother Eli Soriano. Si John Louis Ducusin, masyadong palalim ng palalim ang Bible study. Salamat sa Diyos. Kaway-kaway sa mga pastor na naniniktik. Baka may note kang makalimutan. Makinig kang mabuti. Si Nathaniel Sam Vasquez, pagdating ng Panginoong Kristo may 1,000 taon pa. Hindi pa susunugin sa apoy ang sanlibutan gaya ng panliligaw ng INCM. Malinaw na nakasulat sa Biblia pero di nila maunawa. Salamat sa Diyos. May mga ngaral na nakakaunawa ng mga bagay na ito. Salamat po sa Diyos. Si Chariba Chodey, walang sino man naglalakas ng loob magbasa ng Apokalipsis kasi di nila kaya ipaliwanag ng malinaw. Di gaya ng pagpapaliwanag ni Brother Eli, himay na himay at malinaw. Kahit sa di nakakaalam, nauunawaan nila. Si Mary Ruchel Balisa, ako po ay isang born again. Matagal na akong nakikinig sa inyo. Simula pa lamang ng ako ay nakakaalaala na wala po akong naririnig na kabulaanan sa inyong mga sinasabi. Brother Eli, pagpalain po kayo. Si Karen Kadawan, sobrang galing ni Brother Eli magpaliwanag. Sobrang linaw. Yung mga taong hindi naniniwala sa paliwanag ni Brother Eli, ewan ko na lang sa inyo. Mahina na sobra ng kokote nyo. Salamat sa Diyos at nahikayat akong manood ng Bible study na to. Dr. General Arthur Lorenzo, MD, DSC. Napakaganda po ng paksa ni Brother Eli po ngayon na maghahari sa 1,000 years ang mga sa Panginoong Hesukristo. Yan na po ang pinakamagandang kapalarang pwedeng makamit ng isang tao. Napakaliwanag niyan. Karen Ann Lagaw, kaawa-awa ang mga ministrong naturuan ng mali. Nakikita sa kanila ang kawalan ng karunungan ng kanilang mga sinasabi. Kaya gano'n na lang kung makatutol. Sana maliwanagan sila. Si Ralph Gregor Cortez, as with any court of law, someone who challenges a supposed truth is at
obligation to prove such as false by presentation of evidence. This has been Brother Eli's lifelong vocation, if not a vow. He does it so biblical truth may come out. This is how his exposition should be appreciated. Si Judy Baligod Castro, dati naguguluhan pa ako kung saan ako aanib na iglesia. Ngayon alam ko na kung saan, kundi sa MCGI. Dito ko natutunan lahat at ang maging mabuting tao kahit di pa ako miyembro. Salamat sa Diyos, sana makapakinig din ako ng doktrina. Si Roger Fernandez, maigi pa ang mga gamo-gamo lumalapit sa liwanag kahit ikamatay nila. Ang mga ministro ni Manalo mamamatay na yatang nasa kadiliman, nakakaawa lang sila. Sana maliwanagan na sila ng mga tinuturong katotohanan ni Brother Eli. Si Hakilay 28, ka-excite talaga makinig kay Brother Eli ng Biblia serye. Yung pinalabo ng mga ministro at pastor na di nabigyan ng unawa. Pag si Brother Eli na nagpaliwanag, ang klaro na uunawaan mo mensahe ng Diyos para sa kanyang nilikha. Titibay ang tiwala mo sa Diyos. Si John Paul Manug, ang mga ganitong pag-aaral sa Biblia ang dapat na inaabangan. Sa ang dating daan, MCGI lang may transparent na topic. Lahat ng punto may reference at kumpleto sa ebidensya. Di sayang gabi-gabi ang oras. Ilan lamang po yan sa mga komentaryo sa atin pong mga social media accounts, kapatid na Eli. Salamat sa inyo mga kapatid na nagpagod na mag-type. At ngayon naman po lockdown. Huwag kayo masyadong naglalalabas mga kapatid. Alam niyo, sabi nung iba, para ikaw nakakainip kasi hindi na normal. Yan ang normal nung bata kami. Pagdilim, nasa bahay na. Nakaupo na kami dun sa tabi ng silyan, tumba-tumba ng lola ko. Nagkukwento na si lola o kaya si nanay ko. Nagbabasa na ng libro. Mga kwento, mga basahin. Yung mga good manners and right conduct. Itong panahong ito, meron tayong ganitong technology, very wonderful. Kahit saan kayo sa mundo, pwede tayo mag-usap-usap. No? Kaya samantalahin natin yung lockdown, this seems to be abnormal to other people. But I'm used to this normalcy. Na sa gabi, makinig, mag-aral sa mga matatanda. Sa nanay ko, natuto ako ng mga talata. Pagkakain kasi namin ng hapunan, maaga pa, mga alas 6:30, alas 7. Tapos maaga pa, hindi pa matutulog agad. Ayun, nakikinig kami ng mga kwento-kwento. Nung araw nga, nauso pa yung kwento ni Lola Basyang. Mas maganda ang Biblia kaysa sa kwento ni Lola Basyang. Ito ang ating pag-ukulan ng pansin bawat araw mga kababayan. Patuloy natin ang ating Bible study, loobin ng Diyos sa susunod na Lunes. Pero bukas po, inaanyahan namin kayo sa ating Bible exposition. Bukas po uli mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay. Aasahan namin kayo kung meron kayong mga tanong, agad nyo na pong i-post para mauna kayo. Marami po kasi. Mahigit 100,000 po ang sumusubaybay pagka ating pag-aaral sa iba't ibang medium. Ang mga nakalagay na nakakonek na mga devices, umaabot hanggang mahigit 30,000 mga devices connected sa ating mga social media accounts. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat.